kung ako ay bading, hindi ako pwedeng magkaroon ng legal sexual life dahil hindi ako pwedeng pakasal sa kapwa ko lalaki, sabi niya. Ang tanong niya, will that be fair? So that is a valid question. Valid, ano? Pero although it is a valid question, there is also a valid answer from the Bible. Kasi hindi common yung lalaki at babae pwedeng magpakasal, wala nang titiisin sa seksyon. Di ganon. Bakit? Kasi dadating ang panahon, yung pagmamahal nila sexually speaking, mag-deteriorate yun eh. Nagsasawa yun sa isa't isa eh. Dadating ngayon yung pagnanais na makatikim ng iba o magkaroon ng ibang partner. Yan ay mararanasan ng lahat ng tao. Ano ngayon ang burden sa kanila? Although meron silang liberty to enjoy sexual desires, para sila maligtas, magpipigil sila ngayon na, may asawa na ako kahit gustong-gusto ko pa yung sekretarya ko, may asawa na ako, magpipigil ako para ako maligtas. So doon sa pag-uusap na pangkaligtasan, kahit meron kang liberty to marry, nagpipigil ka rin sa sexual desires mo. Ngayon, sa kaso mo, kapatid, lalabas sabihin ng iba, parang agrabyado, hindi ka pwedeng makatikim ng sexual life na legal. Ang sabi ko naman, nagkaroon ka na nga ng sexual affair sa nakaraan. Ngayon, nakakilala ka ng totoo. So, na-enjoy mo na rin yung sexual pleasure in a sinful manner. No? Labag sa kalooban ng Diyos. Binibigyan ka naman ng Diyos ngayon ng pagkakataon na magsisi at mabuhay na meron ka nga lang titiisin. Pareho ka lang nung bulag na nagtitiis dahil may kulang siya. Pareho ka lang nung pipi nagtitiis dahil may kulang siya. Pareho ka rin nung bingi na nagtitiis dahil may kulang siya. Pareho ka rin nung nakakakita na nagtitiis dahil kahit wala siyang kulang, nagtitiis din siya. Pareho ka rin nung normal na lalaki at babae na nagtitiis din para lang maligtas kasi kahit meron silang karapatang gawin yon, magtitiis pa rin sila para sila maligtas. Hindi sila pwedeng mangolekta ng partner, no? So that will be fair. And the fairest point of it is, papalitan ng Diyos ang ating mga pagkatao. Mawawala na yung masasamang pita ng laman at ikaw ay mag-e-enjoy ng life everlasting. That is the best reason for us to sacrifice. The best reason for us to sacrifice is for the sake of our chance to have a place in eternity and to have eternal life.